Magandang gabi, Pilipinas. Bayan sa harap ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, sinertipikahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang House Bill number 8418. Ito ang panukalang batas na magbibigay sa Pangulo ng special powers na tanggalin o bawasan ng excise tax sa langis. Una nang sinabi ng DOE na sa ngayon ay mayroong supply ng langis ang bansa na abot ng 50 araw. Patuloy din ang hakbang ng pamahalaan para humanap ng iba pang supplier ng produktong petrolyo. Simula sa susunod na linggo, sisimulan na ng gobyerno ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa transport sector. Produktibo, ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging pagbisita niya sa Estados Unidos para humarap sa United Nations General Assembly. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang matagumpay na working visit sa Estados Unidos. 11:29 kagabi nang lumapag ang eroplano lula ng Pangulo, First Lady Liza Marcos at ang Philippine delegation. Sa kanyang arrival statement, inilarawan ng Pangulo na produktibo ang kanyang naging working visit matapos humarap sa United Nations General Assembly kung saan hiningi niya ang suporta ng ibang mga bansa para makakuha ng non-permanent seat ang Pilipinas sa UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Binigyang diin pa niya ang kahalagahan ng pagsugpo sa karahasan sa mga kababaihan sa kanyang naging talumpati sa ika-70 sesyon ng Commission on the Status of Women. Isa rin sa mahalagang mensahe ng Pangulo ang paghimok na itigil ang gyera at pagpapanatili ng diplomasya. Nagkaroon din ang Pangulo ng mga serye ng pribadong pagpupulong sa mga US business sector. I am happy to report that the outcomes of this visit to call for peace amidst tensions in the Middle East and other parts of the world, and of course to campaign for our UN Security Council candidature. Isa rin sa nakapulong ng Pangulo ang senior leaders ng JP Morgan Chase & Company kung saan natalakay ang patuloy na kooperasyong pang-ekonomiya at iba pang pandaigdigang issue. Nagbahagi rin ng JP Morgan Chase ng kanilang pananaw hinggil sa mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI at iginiit ang lumalaking pangangailangan para sa mga pamahalaan at institusyon na maghanda sa mga pagbabagong maidudulot nito sa ekonomiya, industriya at labor market. The exchange underscored the growing importance of technological readiness, cybersecurity resilience, and workforce upskilling in order to remain competitive in a fast-changing global environment. Ngayong hapon, inaasahan ang ilang aktibidad ng Pangulo sa Malacanang, kabilang ang courtesy call ni Singapore Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong at International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva. Pangungunahan din ng Presidente sa Malacanang ang Grand Iftar o ang hapunan na ginagawa ng mga Muslim upang tapusin ang kanilang pag-aayuno sa paglubog ng araw sa panahon ng Ramadan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.